Hi guys, ako si Teacher Lexter and welcome back to my channel. Naranasan mo na bang maghanap ng gamit sa bahay? Yung tipo bang hinahanap mo na sa buong bahay mo, sa lahat ng sulok ng bahay nyo, pero hindi mo pa rin matagpuan. Pero, ang nakakatuwa doon, pag hindi mo siya hinahanap, nandiyan lang yung gamit na yon. So, ganun din sa math. Maraming nawawala, kaya marami tayong hinahanap. Ngayon, alamin natin kung ano ba yung kailangan nating hanapin sa ating bagong lesson na ito. Samahan niyo ako. Magandang araw sa ating lahat. The next lesson that we are going to discuss today is all about finding the common factors in the GCF of 2 to 4 numbers using continuous division. Alam nyo, nung mga unang panahon, yung mga magulang nyo, tinalakay na rin to, finding the GCF. Matagal na nilang hinahanap ang GCF. Hindi pa rin nata nila nakikita hanggang ngayon. Pero halika, hanapin din natin, baka sakaling matagpuan natin. Okay? So, samahan niyo ako sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Ano ba yung GCF? Ano bang ibig sabihin nito? At ano ba yung method na tinatawag nating continuous division? Mahilig ba kayo sa mga halaman? Marunong ba kayong mag-alaga o magtanim ng mga halaman? Sa panahon ngayon, mayroon ng tayong tinatawag na plantito at plantita. Marahil yung mga magulang nyo o kaya yung mga tito at tita nyo nagtatanim ng mga halaman. So sa pag-aalaga ng halaman, napakahalaga nito para sa ating kalikasan. Okay, so we have here the problem. Kendra helps her mother in their garden. They sold 36 bougainvillea plants and 60 rose plants. They need to deliver those plants in the resort. What is the biggest number of bougainvillea and roses that can be placed in delivery trucks if these are of the same number? So, ang problem na ito ay tungkol sa paghahalaman. Tungkol kay Kendra at sa kanyang nanay. May garden sila. Nagbenta sila ng bougainvillea at rose plants. Ilalagay nila ito ngayon sa truck. Ang tanong, ano kayo yung pinakamalaking number na magkakasama yung bougainvillea at roses sa paglalagay natin sa truck? Okay? Tulungan natin si Kendra at ang kanyang nanay para mailagay nila ng maayos ito at magkaroon ng tamang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Okay po? So, here what we have is what we call continuous division. Mapapansin nyo doon sa pag-divide natin, baligtad yung symbol ng division. Ano po? So dito, bakit siya tinawag na continuous division? Dahil po patuloy-tuloy ang ating pag-divide. Halimbawa po, we have here 36 bougainvillea and 60 roses. Ngayon, ang tatanungin mo yun sa iyong sarili, saan mo maaaring i-divide yung 36 at 60? Anong pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Okay? So, here we have 6. Base dun sa ating pinag-aralan na divisibility rules, parehas silang pwedeng i-divide kay 6. Okay? Now, we have 36 divided by 6 is equal to 6. And 60 divided by 6 is equal to 10. Okay po? So, meron na tayong sagot ngayon. We have 6 and 10. Ang tanong, yung 6 at 10 ba pwede pa rin i-divide? Opo, pwede pa rin i-divide. So, sa anong number naman natin pwedeng i-divide dito? Sa 2. So, 6 divided by 2 is equal to 3. Then, 10 divided by 2 is equal to 5. Okay po? So, mapapansin nyo yung 3 at 5 ay hindi na siya pwedeng i-divide. Ang tawag sa kanila ay mga prime factors. So, wala nang number, kahit may isang number, ang pwedeng i-divide sa 3 at sa 5. So, titigil na tayo sa pag-divide. Ano po? Kaya tinawag natin itong continuous division dahil dito. Pag may pwede pang i-divide, i-divide lang natin ng i-divide. Ngayon, dahil wala na, stop na tayo. Kunin natin yung mga numbers na nasa labas. Okay, we have 6 and 2. So, imumultiply po natin to. We have 6 times 2, which is equal to 12. So, 12 is the biggest number of bougainvillea and roses na maaari nilang ilagay sa delivery truck. Maliwanag po ba? Sana naunawaan nyo ang problem na ito. Okay, what we have here is all about the methods in finding the GCF. Marami tayong paraan na ginagamit sa paghahanap ng GCF.
The first one is what we call listing method. Sa paraan na ito, nililista natin lahat ng mga factors ng mga numbers. Okay po? Then we have factor tree method. Dito naman, ginagamit natin yung factor tree para makuha natin lahat ng mga prime factors. Kaya ito yung tinatawag ring prime factorization method. Then the next one, we have continuous division method. So ito yung pinakang method na gagamitin natin later on. Maliwanag po ba? So unahin natin yung listing method. So we have 40 and 60. So sa listing method, we have 40. So ano ba yung mga numbers na pwedeng mag-result pag multiply natin? Ang result ay 40. So 1 times 40, 2 times 20 equals 40, 4 times 10 equals 40, then 5 times 8 equals 40. So ito yung mga numbers natin, mga factors natin. Pag multiply natin, ang makukuha nating sagot ay 40. So what about 60? We have 1 times 60, 2 times 30, 3 times 20, 4 times 15, 5 times 12, and 6 times 10. Okay? So, pag minultiply lahat natin ito, ang result natin dito ay 60. Maliwanag po ba yun? So, ano ba sa yung tinatawag nating common factors? Yung common, pag sinabi mong common, magkatulad. Okay? Alin ba dito yung mga numbers na magkatulad, o mga factors na magkatulad na meron sa 40 at meron na sa 60? So, we have 1. Ito po, 1. Then we have 2. Ito rin, number 2. We have 4. We have 4 here and 4. We have 5. Ito po yung number 5 natin. Parehas silang may 5. We have 10. Parehas po silang may 10. We have 10 and 10. And last one, we have 20. Meron tayong 20 parehas. So, lahat sila ay mayroong 20. Okay po? So, ito yung ating mga common factors. We have 1, 2, 4, 5, 10, and 20. Since ang hinahanap natin ay GCF, nalista na lahat natin yung common factors, ano ba yung pinakamalaki sa 1, 2, 4, 5, 10, and 20? Siyempre, ang pinakamalaki dyan ay 20. Tama po ba? So, our greatest common factor, ang pinakamalaki dito is 20. Maliwanag po. So, let us proceed with factor 3 method. Mapapansin nyo bakit factor 3 parang puno siya. Nagsasanga-sangad. Di po ba? So, let us have 40. We have 40. We have 4 times 10. 4 times 10. So, itong 4, pwede pa itong ma-factor out. We have 2 times 2 equals 4. Tama ba? Then, we have 10 also. We have 2 times 5 equals 10. So, eto na. So, itong 2, 2, 2, and 5, wala na silang pwede pang i-multiply bukod sa sarili nila at sa 1. Kaya ito yung tinatawag nating mga prime factors. Maliwanag po ba? Then, we have next, we have 60. So, we have 60. We have 6 times 10 equals 60. Then, sa 6, meron tayo. We have 2 times 3 equals 6. Then, sa 10, we have 2 times 5 equals 10. So, wala na rin tayo. Itong mga to ay mga prime factors na. We have 2, 3, 2, and 5. Okay po? Maliwanag. So, ngayon, kukunin natin yung mga prime factors ng 40 and 60. We have 40 equals 2 times 2 times 2 times 5. Ito po yun. 2 times 2 times 2 times 5. O paano naman natin sa isusulat yung mga factors ng 60? Bago natin isulat, kailangan hanapan muna natin ng katulad. Ito bang number 2 na ito ay may katulad dito? Meron po. Ito yun. We have number 2. Then, we have another 2. May katulad ba yung 2 dun sa 40? Meron bang 2 sa 60? Nandito po. We have 2. Okay. Again, we have 2. Meron pa bang katulad? Meron pa bang 2 sa 60? Wala na po. Okay, wala na pong 2 sa 60. Mapapansin nyo, dalawang 2 na po ang nagamit natin. Yung pangatlong 2, wala na pong pangatlong 2 sa 60. Then we have 5. Tama ba? Meron bang 5 sa 60? Meron po. So, pinagtapat-tapat natin yung 2. We have 2 again. We have 5. So, times 3. Saan yung times 3? Ito po, kasi po wala na siyang katulad. Maliwanag po ba yun? Wala na siyang katulad. So, pinagtapat-tapat natin. So, we have now 2 magkatulad times 2 times 5. So, 2 times 2 times 5 equals 20. So, mapapansin nyo magkatulad sila. Okay? Magkatulad. The greatest common factor here is 20. Next, we have continuous division. So, dito naman, ito yung sa tingin ko na madaling paraan. So, alamin muna natin 40 and 60. So, we have 40 divided by 10. Bakit natin dinivide sa 10? Kasi po yung 40 at 60 nagtatapos sa 0 kasi divisibility
rules by 10. So, 40 divided by 10 is equal to 4. Then, 60 divided by 10 is equal to 6. Tama po ba? So, yung 4 at 6, pwede pang i-divide. Saan pwedeng i-divide yung 4 and 6? Sa 2. So, 4 divided by 2 equals 2. Then, 6 divided by 2 equals 3. Yung 2 at 3, hindi na sila pwede pang i-divide. Maliwanag po ba? So, kukunin natin itong nasa labas ngayon, si 10 and 2. So, 10 times 2 equals 20. So, our greatest common factor is equal to 20. Naintindihan po ba? Mapapansin nyo sa listing method, sa factor 3 at continuous division, iisa lang yung sagot natin kahit anong method ang gamitin natin. As long as we come up with the right answer, tama po yung ginagawa natin sa paghanap ng GCF. Maliwanag po ba yun? Sana po naintindihan natin yung iba't ibang methods na ginagamit natin sa paghanap ng GCF. At para lubos po nating maintindihan what is all about GCF, what is all about continuous division, tingnan natin ang ating mga examples dito. Pag-aralan po natin. So first, we have what we call prime factors. We have 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, and so on and so forth. Kasi marami pa sila. Ano po ba yung mga prime factors? Yung mga prime factors, ito yung mga numbers na pag minultiply mo lang siya, pwede lang siya sa 1 at sa sarili niya. Halimbawa po, 5. Pag sinabi mo 5, 1 times 5 lang. 1 at 5 lang yung sarili niya. Wala nang iba. Kasi hindi naman pwedeng 2 times 3 equals 5. No? So, 1 times 5 lang. Let's say 17. Pag nag-multiply ka ng 17, 1 times 17 equals 17. Wala na pong iba. So, ito po yung ating mga prime factors. Sir, bakit natin nilista ito? Ito po yung gagabay sa atin. Ito yung tutulong sa atin para malaman natin kung paano natin makuha yung mga tamang sagot at kailan tayo titigil sa pag-divide. Maliwanag po ba? So, umpisahan natin with number 1. What is the GCF of 15 and 20? So, mapapansin nyo dito, we have 15 and 20 nakalagay dito. So, sa ating divisibility rules, nagtatapos ito sa 5 at 0. So, saan mo pwedeng i-divide to? Siyempre sa 5. So, 15 divided by 5 is equal to 3. Tama po ba? Then, we have 20 divided by 5 is equal to 4. So, mapapansin mo dito yung 3 at 4. Meron ka ba bang pwedeng i-divide sa 3 at sa 4? Wala na po. So, ang pinakang sagot natin is 5. Sir, paano dito wala nang kasama? Opo, wala na siyang kasama kasi wala na po tayong pwedeng i-divide pa kay 3 at 4. Kaya ang pinakang answer natin is 5. Sir, ano ba yung GCF? GCF ka ng GCF, hindi natin alam. So, GCF stands for the greatest common factor. Maliwanag po ba? Ulitin natin. GCF stands for the greatest common factor. Okay, let's move on with our number 2 example. What is the GCF of 12 and 18? Okay, 12 and 18. So, tingnan natin. Okay, we have 12 and 18. So, sa anong number pwedeng i-divide yung 12 at 18? Sa 2. So, 12 divided by 2 is equal to 6. 18 divided by 2 is equal to 9. Okay, yung 6 at 9, mapapansin mo, pwede pa silang i-divide. Tama po ba? So, i-divide natin. Saan pwede? Sa 3. So, 6 divided by 3 equals 2. Then, 9 divided by 3 equals 3. Ngayon, mapapansin mo, 2 at 3. Nandito na yung 2 at 3. Mga prime factors na sila. Tama po ba? So, ngayon, ang kukunin natin, ito po, nasa labas. So, i-multiply natin, 2 times 3 equals 6. So, our greatest common factor is equal to 6. Maliwanag po ba yan? Next, we have number 3. What is the GCF of 30, 45, and 60? Ayan, tatlo na sila. Huwag po kayong malilito. Makinig lang maayos para at least maintindihan po natin kung ano yung gagawin natin. So, dito sa 30, 45, and 60, nagtatapos lahat yan sa 0 and 5. We have 0. Okay, so pwede siyang i-divide kay 5. Tama po ba? So, 30 divided by 5 is equal to 6. Then, 45 divided by 5 equals 9. 60 divided by 5 equals 12. Okay, we have now the answer 6, 9, 12. Yung 6, 9, 12, wala pa yan dito, okay? So, kailangan natin itong i-divide pa. Sa anong number? Pwede sila sa 3. So, i-divide natin by 3. 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. 12 divided by 3 equals 4. So,
Dito sa 2, 3, 4, may iisa bang number na pwedeng i-divide sa kanila? Wala po. So, stop na tayo. Okay? Ibig sabihin nun, titigil na tayo at kukunin natin yung pinakang nasa labas lang. Okay? So, we have 5 times 3 is equal to 15. So, our GCF is equal to 15. Maliwanag po ba yun? Okay, let us proceed right away to our example number 4. Find the GCF of 20, 40, and 100. Mapapansin niyo dito sa mga numbers na dito, ang last digit niya is 0. So, kung last digit niya ay 0, saan pwedeng i-divide? Siyempre sa 10. Divisibility rules by 10. So, divide natin. 20 divided by 10 is equal to 2. 40 divided by 10 is equal to 4. 100 by 10 is equal to 10. So, mapapansin nyo yung mga sagot natin, we have 2, 4, and 10. Pwede pa siyang i-divide. Sa anong number? Sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. 4 by 2 is 2. Then, 10 by 2 is 5. So, mapapansin nyo dito, we have 1, 2, and 5. Meron pa bang pwedeng i-divide? Wala na po. Kasi ito po mga numbers na ito ay mga prime factors na. Okay? So, kunin natin yung nasa labas. We have 10 and 2. So, 10 times 2 is equal to 20. So, the greatest common factor is equal to 20. Maliwanag po ba yun? Okay. Now, let us proceed to example number 5. Mapapansin nyo dito, 4 na. Tama po ba? So, find the GCF of 12, 24, 36, and 60. O, 4 na. Makinig na mabuti ha, para hindi kayo nalilito. So, unahin muna natin, tingnan natin saan ba pwedeng i-divide tong 4 na numbers na to. So, mapapansin nyo, nagtatapos sa 2, sa 4, sa 6, sa 0. So, pwede natin itong i-divide kay 2. Tama po ba? So, 12 divided by 2 is equal to 6. 24 by 2 is 12. 36 by 2 is 18. 60 by 2 is 30. Tama po ba? Okay, ngayon we have 6, 12, 18, and 30. Mapapansin nyo dito, pwede pa rin palang i-divide. Hindi pa rin tayo tapos. So, saan pwede i-divide? Sa 2 uli. So, 6 by 2 is 3. 12 by 2 is 6. 18 divided by 2 is 9. 30 divided by 2 is 15. Okay, tapos na ba tayo, sir? Hindi pa. Kasi sir, meron ng 3 dito. Hindi pa rin po. Kasi yung 3, pwede pang i-divide natin dito. We have 3, 6, 9, 15. Okay po? So, saan pwedeng i-divide? Sa 3. Sa 3 natin pwede siyang i-divide. So, 3 by 3 is 1. 6 by 3 is 2. 9 by 3 is 3. Then, 15 by 3 is 5. Ngayon, we have numbers 1, 2, 3, 5. Meron bang nag-iisang number na pwedeng i-divide kay 1, kay 2, kay 3, kay 5? Wala na po. So, ibig sabihin, tapos na tayo sa ating pag-divide. Kunin natin ang nasa labas ng mga numbers, i-multiply natin. We have 2 times 2 times 3 equals 12. So, the greatest common factor of these 4 numbers is 12. Maliwanag po ba yan? Naiintindihan mo ba natin? Okay, now we have here our smart ideas. GCF stands for the greatest common factor. The GCF of 2 or more numbers is the largest number that is a factor or divisor of each number. Maliwanag po ba? Kasi maraming mga factors. Meron tayong tinatawag ng mga common factors. Pero yung GCF po, ito yung pinakamalaking number natin. Okay po? So, to find the GCF of 2 or more numbers, you can first find the prime factors of each number by using any of the following methods. Meron tayong listing method, meron tayong factor tree method, at yung ginamit natin kanina, we have continuous division method. So, sana naunawaan po natin ito. Okay, handa ka na bang magsagot sa ating math activity? Para malaman natin ang ating kaalaman, natuto ba tayo sa ating lesson ngayong araw na ito? Sagutan po natin ang ating math activity. So, ipapaliwanag ko po kung paano ninyo sasagutan. Find the GCF using continuous division. So, yung tinalakay natin kanina. So, here we have the given. Okay, nandito lahat ng given. Tapos dito, gagawa ka ng solution, yung continuous division. And then, you are going to write the final answer here. We have the GCF. So, maliwanag po ba? So, tignan po natin kung talagang natuto tayo sa ating mga aralin na tinalakay ngayong araw na ito. Pag nahihirapan, again, nandyan ang inyong mga magulang, nandyan ang inyong mga kapatid
magpatulong po tayo. Yun lang po sa araw na ito, mga bata. Maraming salamat at kita-kita tayo muli sa ating mga susunod na aralin. Maraming salamat. At ngayon, tapos na naman tayo sa ating discussion about GCF. Sana natutunan natin ang panibagong topic na ito. Ngayon, handa ka ba bang maghanap? Meron pa tayong hahanapin sa mga susunod nating lesson. Kaya wag niyong kakalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na to. Maraming salamat. Shoutout sa aking mahusay na video editor, ang aking pamangkin, Ma'am Kimberly de Belen. Maraming salamat sa palaging pagtulong sa akin. Ingat ka palagi, ate.